Okay guys, this is my second day here in Lantaran. Actually, ganitong kwento guys kung paano ako na-discover ang Northern Samar. I had someone here from Katarman na tinur niya talaga ako sa mga beaches dito sa buong Northern Samar. Kaso hindi nagtagal ang aming relationship because I have discovered something, so hindi ko na-detail. Ito ay isa sa mga napuntahan din namin kasi Katarman lang din to. Maganda siya ang lugar na to, and siya rin ang naglibot ng mga tinur niya ako, like Mondragon, sa Mikumiko, ito Lantaran, and then Pangilala Island, and then napuntahan pa namin Kabakungan. Ang dami pa namin gustong mapuntahan, kaso dahil hindi na nagtagal ang relationship, di namin naubos. Pero at least I am going back palagi dito sa Katarman or Northern Samar, para puntahan din ulit yun, mga napunta namin. And yung mga hindi pa napunta, mapupunta namin. And by the way, ngayon, it's 5:20 early in the morning, November 6, 2022. Ginawa kong video na to because malapit ng sunrise. Ginawa kong video na to because I am planning na dahil November, December, hindi magandang panahon. Look at that, maalon. Kasi nagpumunta kami dito, malinis yung dagat na yan, walang alon. So, this is not, hindi naman sinabi kong this is not the perfect time para sa pagbi-beach. Lalo na mga lugar na facing Pacific Ocean. Maganda talagang time is summer. So, plano ko, babalik na lang ako ulit dito sa Northern Samar for beaches sa summertime na lang. Kasi mahirap makaligo na ganyan. Kasi gusto ko kasi makapaligo ako ng bonggang-bongga. Gusto ko yung naliligo sa dagat. And one more thing, I love ocean or sea or beach. Alam nyo kung bakit? Kasi para sa akin may personal opinion, personal ko na na reason. Gusto ko kasi yung malawak, yung horizon, yung dagat. Kasi para sa akin it reflects life, buhay. Habang buhay, mayroong pag-asa. Ayoko yung may yung paningin ko may nakaharang, like yan ang bundok. Ayoko ganon. Gusto ko yung nakikita ko yung the farthest or the horizon. Kasi para sa akin, in my own opinion, sa akin sariling definition, gusto ko yung malawak na pag-iisip. Gusto ko yung walang hangganan, na hindi kapag may problema ka, there's beyond sa nararamdaman mo or nararanasan mo. Halimbawa, ngayon may problema whatsoever. Gusto kong malaman na merong beyond that. Kumbaga, meron pang walang katapusan. So meaning, walang end. Ang buhay, habang buhay, meron ka pa ring mapupuntahan, or meron pa ring there's reason to be alive, there's reason to be happy, there is reason to enjoy. Kasi meron pang horizon, meron pang destination, meron pang point na papupuntahan. Halimbawa, in 5 meters away, meron dyan nakaharang. Pag may nakaharang dyan, meron pang another, and the back of that harang, meron pang life. So ganun ang ibig kong sabihin na pag once na may pinagdaanan ka sa buhay, beyond that, meron pa. Kumbaga, it's not the end. Pagka magkaroon ka problema, it's not the end of your life or not the end of the world. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, it's not the end. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi karamihan kasi sa mga nadidepress, na nawala na ng hope, na hopeless, ang aking definition is that there is beyond of that problem that we are facing. Or even a storm, beyond the storm, merong bright sun. Or dito naman sa dagat, mahilig ako manood ng sunset, mahilig ako pumunta ng dagat, lalo na beach, maliligo. Dual purpose, kung gusto mong tumambay ng dagat, pwedeng tumambay, and then pwede ka ring maligo. Yun. So, na ang ibig kong sabihin. So, pag napunta ko ng isang lugar,
Mas maganda pumunta ako ng isang dagat na pwede na akong maligo. Kasi meron din namang pupunta ka ng isang dagat na hindi naayayang maligo. Charot. So I spend time, I spend money to come here para lang for relaxation and for sa psychological matter, para at least na lalayo sa stress, and then stress relieving, and kahit yung na yan, yung tunog, nakaka-relieve ng stress. And you cannot buy that, di ba? You could spend money, but you cannot buy that. Hindi ka pwedeng bumili niyan ta may alon sa bahay nyo, ganun, na maririnig mong ganyan. Charing. Yung karagdagan lang na explanation guys yung sinabi ko kaninang second day sa trip namin ngayon, kasi kasama ko yung ka-church mate ko, yung kasama ko sa simbahan. Siya ang sinama ko dito. Actually, marami kaming nagplano na pumunta dito, kaso nagkaroon ng bagyong Paeng, and then inanunsyo pa na after a week, itong dumaan na week na may dumaan na formerly Queenie na tinawag, and then naging low pressure, affected kami to sa Region 8. So, hindi natuloy. So, ang nasama ko lang dito nung Saturday kahapon, kasi ngayon Sunday, yung kasama ko sa church. Buti na lang sumama rin, kasi kung wala, mag-isa lang ako. Kasi yung tripping ko noon, it's either mag-bus, mag-van, or mag-motor. Kung mag-motor ako, mag-isa lang ako. Kasi gusto kong maranasan ang adventure. So, second day, nung pagpunta namin ngayon. Pero this is not the first time that I came. This is my third time. Yung una, yung in-explain ko kanina, yung dati kong kachorva na pinuntahan namin to dito. Tapos in-explain niya sa akin kung anong meron dito. So yun, parang tapos na yata ang sunrise. Kasi hindi naman nakikita talaga ditong araw. Maganda sana kung nakikita. Kasi ito facing, yan, north na yan, north pole. This one here, the east, and this one here, the west. So hindi mo makikita ang sunrise kasi north yan din. Open sea, Pacific. By the way, highway, Pacific Ocean na po yan. Ayan, so naipaliwanag ko na sa inyo bakit mahilig ako sa dagat. Kaya if you want to treat me, gusto ko yung dagat, as in. I love nature, yung mga forest, gusto kong ganun. Kasi may mga meaning kasi yung para sa akin. Forest kasi buhay ang mundo, ecosystem, ganun. Nature lover din ako. Pero mas gusto ko talaga ang dagat. Kasi because of that horizon, na malawak ang pag-iisip. Hindi yung hanggang dyan lang. Hindi yung naabot mo, ganyan lang. Gusto ko, meron pang beyond. Gusto ko, there's beyond. And the life, there's beyond what you are experiencing right now. Kung may problema ngayon, there is beyond that. Na after ng problema mo, meron ka pang tatahaking landas. Ayun, natumbok ko rin. Na meron ka pang mapupuntahan. There's one point. Kasi sometimes pag may problema tayo, yung iba nagkukumit ng suicide, yung iba naman masyadong nadidepress, o minsan mentally chorba bells kasi hindi na nakakaya. Siguro ang mga taong ganon, ang isip nila hindi na nakayanan. So para sa akin, ayop na iintindihan nyo naman kasi kanina ko may pinapaliwanag na don't give up. As long as there is life, meron pang pag-asa. So yun ang ibig kong sabihin. So yan, malawak na walang katapusang paglalakad, diretso lang, dire-diretso lang, madapa ka, ano man ang mangyari sa iyong paglalakad, sa iyong buhay. As long as you have life, habang buhay pa tayo, humihinga, meron pa, dire-diretso lang. Malay mo, in some point, nandun na nga yung pinapangarap pangarap mo. Hala, kung pangarap mo man magkaroon ng mansyon, pangarap mo man ng kotse, magandang buhay, marangyang buhay, whatsoever, meron pa, diba? Ako naman, hindi ko naman pinangarap na yumaman. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng maraming kotse, maging mayaman ako, luxurious life. Ang gusto ko lang yung life na masaya. Yun lang.
It's either magpapasaya sa akin yung ganito lang, okay na. Magpapasaya sa akin fishbowl lang, okay na. Basta at least sumaya ako. Kasi sa aking opinion, hindi mo kailangang mag-spend ng million just to be happy. Kasi ang happiness nandyan sa loob mo yan. It doesn't come from outside force. Halika, yan, nakikita mo, hindi ka pa rin masaya, di ba? I hope nagigits ninyo ako. Or sa ngalan ka ng 1 million, hindi ka pa rin masaya. May mga taong ganun eh. Kasi I had experience once na tumulong, pero hindi pa rin masaya kasi kulang, ganun. Ako iba, I could be happy, I could be contented of what I have. Kasi once na hindi ko kontento, gagawa ka ng paraan, masamang paraan na, hindi na maganda para ma-achieve mo yung mga gusto mo. So yun ang ibig kong sabihin. Wala akong pinatatamaan na, personal opinion ko yan ha. Wala akong pinatatamaan, kumaga it is my personal opinion. Kasi I know, merong iba magre-react, charit. Lalo na ikaw, charong. Ayan, kasi ang definition ko ng happiness, ang happiness, ano yan, parang deep well, na kusa siyang or nandyan pa rin siya sa'yo, na mararamdaman mo, na hindi, kasi may mga tao na ano eh, ganito kasi, ibang definition ng happiness eh. May tao na masaya pagka merong pera, meron tayong masaya pagka branded na na damit or sapatos, pag binilan mo sila ng class A lang, hindi masaya. So ganun. Ang kasiyahan, it comes from you. Meron mga tao naman na maliit lang na bagay, masaya na. So mababaw lang ang kaligayahan, tinatawag na mababaw ang kaligayahan. Ako naman guys, ang kaligayahan, gusto ko yung kaligayahan na kahit 5 piso lang, masaya na. Yung gusto ko. Kasi pag once na mahal ang kasiyahan mo, binibili ang kasiyahan mo, what if kung wala ka na ipambili? What if kung wala kang 1 million, hindi ka na masaya, di ba? So sa akin, gusto ko yung masaya ako in a simple way. Kagaya nito ngayon, actually, nakapunta ko dito kasi may pera ako ngayon, kaya kong gumastos. What if kung wala akong perang ganon, hindi na ako masaya? Yun ang ibig kong sabihin. So what if kung wala akong perang ganon na i-spend or gagamitin o gagastusin para ko marating to, hindi na ba ako masaya? So ganon yun. So find happiness na kahit wala ka, or meaning wala kang pera, hindi mo kaya. Find happiness, maraming paraan just to be happy. Na kahit walang pera, kaya mong maging masaya, pasahin pa sarili mo. Like maglakad ka, malapit sa bahay ninyo, maglakad ka kung merong dagat dyan na pupuntahan ninyo. Hindi mo na kailangan pumunta ng Boracay, hindi mo na kailangan pumunta dito. Paano kung wala kang panggastos, so hindi ka sasaya. So, maghanap ka ng alternative way na sumaya. Ayop nagigits mo talaga ang ibig kong sabihin. Kasi, minsan naman kasi ang definition ng happiness, mayroong iba na masaya lang pag may pera. Pag wala ng pera, wala na, tsugi na. Ayoko magpatama ha, pero yun ang nangyari. Kasi hindi na ako nagbigay ng pera, wala na. End na. Kasi wala na. Kung mga, they are just happy if you will give them money. Yun. Once again, wala akong pinatatamaan. Kasi I'm just also sharing my experience. Kahit nangyaring ganun, masaya pa rin ako. Pinapakita ko na I'm happy. Kumbaga, ito rin guys, isang tip ko rin ha, don't let someone steal your happiness. Kagaya nakarelasyon ko, hindi sa kanya ang aking happiness. Masaya ko pagkasama ko siya, pero it doesn't mean na nandun na talaga sa kanyang happiness. Ngayon, wala na siya sa buhay ko. So, ibig sabihin nun, hindi na ako masaya. Hindi ganun. I don't let someone steal my happiness. Kung gusto kong maging masaya na wala siya, magiging masaya ako. Kasi marami nagtatanong, marami nagtataka, bakit na pabalik-balik ako dito sa Northern Samar? Is it because of him? No! It just so happened na pinakilala niya sa akin, pinakita niya sa akin ang lugar na to. So I just keep coming back. Kasi maganda. Parang ano yan eh. Halimbawa, pinatikim mo ng cappuccino. The first time na natikman mong cappuccino, masarap. With your partner, ibig sabihin nun, hindi ka nabibili ng cappuccino kasi wala na siya. Anong klaseng reason niya? So, ako, I want to be happy kahit sarili ko.
Sometimes pag nagbe-birthday ako, gusto ko mag-spend ng birthday ko, spend time with myself. Alam nyo kung bakit? You have to be happy with yourself. Sarili mo lang muna, pasayahin mo. Kailangan ang kasiyahan nanggaling sa'yo, hindi ibang tao. Halimbawa, masaya ka kasi nandiyan ang jowa mo, masaya ka ganito. What if kung wala na siya, di ba? Kailangan sa'yo pa lang masaya ka na. Sarili mo pa lang masaya ka na. Kahit wala dyan, whatsoever, iniwan ka ng mga kaibigan mo, trinidor ka, ibig sabihin hindi ka na masaya? No, it's not. Ibig kong sabihin, be happy kahit isa ka lang. Kaya ganon, nagbe-birthday ako minsan, solo lang. Kasi sinilang naman ako dito sa mundo, solo lang eh. And my mother, yun. Wala naman akong kambal na diwata. Kasi guys, pumunta ako dito noong October 15, after ng 15, 16, di ba? After ng 15 kasi 16 naman talaga. Birthday ko kasi 16, so bispiras ng aking birthday, pumunta kami dito ng aking pamangkin. So I spent my birthday here sa Langtaran. By the way guys, Langtaran pala to, Langtaran Beach Resort ng Katarman, Northern Samar. Malapit lang to sa Katarman. Sakop pa rin to ng Katarman. Inaano daw ko guys ng water. So sinusulit kong oras na to kasi I am planning na I am saying I am planning kasi baka mamaya may magyaya na mapunta ko dito. Mahirap magsalita ng tapos. Kasi ang plano ko talaga sa summer na ako bumalik dito sa Northern Samar kasi maganda ng dagat, wala ng alon. Kasi nung pumunta kami ng Kabakungan, mga July yata yun, walang mga alon. Kasi dito facing Pacific, pag once na ganitong panahon, ganitong season, maalon talaga siya. Lalo na may mga bagyo-bagyo, mga low pressure. So you will enjoy Northern Samar pagka summer. Pero kung gusto mo rin ng ganyan na drama, maganda rin kasi relieving. Kasi meron din iba mga surfers eh. Kasi dito minsan merong skimboarding competition sa Northern Samar, mga nagsusurfing. Kasi kahit anong lugar na facing Pacific Ocean, talagang ganyan ang dagat. Pag summertime, maganda yan, blue-green, tapos flat. Pero pagka once na ganitong panahon, maalon, kaya marami nagsusurfing. Kasi kami facing west, Makeda Bay. Pagka habagat naman sa amin, masama ang dagat. Pangit ang dagat pagka habagat. So, salamat sa panonood ng aking YouTube channel. Sana i-recommend nyo sa mga kaibigan nyo. Keep on sharing my videos. And sana ma-monetize ng aking YouTube channel. Ma-achieve ko na yung aking goal na 1,000 subscribers. And sa aking social media, sa aking social media account, sa aking FB. Sana ma-monetize na para yumaman ako, makabili na ako ng car and bahay. Charing.